last year, January, giingnan taga Marcos, wag kay utang kabubuton. Ang imong amahan, gipalubong sa akong amahan. Ang akong amahan, gipapreso nimo. Hindi po dapat mahinto ng utang na loob ang pagpapatupad ng batas. Hindi po dapat traidorin, katulad ng aking sinabi, ang pagpapatupad ng batas, ang pagpapatupad ng commitment with the Interpol. Hindi po dapat na dahil lang kaibigan o dahil naging kasama, hindi na po tutuparin ang batas at tatraidorin na po ang konstitusyon dahil lamang sa utang na loob. Dahil basta sinasabi ito ni Mayor Baste Duterte ng tanong ng utang na loob, ito po ba yung ginamit kaya ng dating Pangulong Duterte nung i-appoint niya ang isang Chinese national na si Michael Yang bilang kanyang economic advisor? Hindi po ba ito pagtataksil? Dahil isang Chinese national ang in-appoint bilang economic advisor. Dahil din po ba ito sa utang na loob? Tanong lang po yan. Ayan tuloy, sunog na sunog siya kay Atty. Claire Castro. Tama naman si Atty. Claire Castro na hindi dahil sa utang na loob ay hindi mo na gagawin ang nararapat at ang naayon sa batas. Dahil ang isang utang na loob, kapag yan ang pinairal natin para gumawa ng hindi maganda or lumabag sa batas dahil lang sa utang na loob, aba, parang hindi ka naman public servant. Parang hindi ka naman binoto ng mamamayang Filipino. Parang ang bumoto lang ba sa'yo ay yung mga Duterte at ang Duterte family? Hindi naman, di ba? Ang mamamayang Filipino, kaya ka nandyan. Pagkatapos, sasabihin nyo utang-utang na loob. O, kita nyo na boldja katuloy ni Atty. Claire Castro. Anong sabi ni Atty. Claire Castro? Ganyan din ba ang ginawa nyo? Ganyan din ba ang ginawa ng tatay mo nung kanyang inappoint si Michael Yang as economic advisor? Take note ha, Michael Yang, ang kanyang economic advisor, isang Chinese. Inappoint niya. Bukod doon sa kanyang pagpoprotekta kay Michael Yang, dahil nga ito ay nalaman ni na Colonel Asierto na merong kinalaman sa droga, ay maaaring tama nga talaga si Atty. Claire Castro. Utang na loob ang nagbunsod kay Duterte para proteksyonan si Michael Yang. Diba? Kasi wala ka namang ibang makikitang ibang dahilan Ikaw, presidente ka ng Pilipinas, pagkatapos proteksyonan mo yung isang Michael Yang na sinasabi ng iyong pulis na pinagkakatiwalaan na si Colonel Asierto, sinasabi niya na meron itong kaugnayan sa droga. Pero binabaliwala mo. At ginawa mo, binaliktad mo pa ang sitwasyon at sina Colonel Asierto at ang kanyang team ang iyong inakusahan na may kinalaman sa illegal na mga kontrabando. Tapos, yung iyong Michael Yang na kaibigan ay prinoteksyonan mo, although napakaraming lumalabas ng mga ebidensya na yung Michael Yang mo ay talagang may kinalaman sa mga illegal na gawain. So, tama naman yung sinasabi ni Atty. Claire Castro. So, ibig ba sabihin, utang na loob pala ang pinairal ni Duterte, kaya kanyang inappoint si Michael Yang? At isa pa gusto ko lang linawin ito. Alam mo ba, na kahit si Duterte pa, kahit gusto pa niya na ipalibing si Apo Lakay, kung ayaw naman ng Supreme Court, walang magagawa ang Marcos family. Gusto ko lang ipaalam sa iyo, Baste, na ang Supreme Court mismo ang nagsabi na pwedeng ilibing si Apo Lakay sa libingan ng mga bayani. Dahil unang sa lahat, majority ng mga judges sa Supreme Court ay bumoto ng yes para ipalibing si Apo Lakay. Ang hindi lang bumoto ng yes, si Leonin, si Sereno, at saka mga ano lang sila, 4. Pagkatapos isa naman yung nag-abstain. But majority of the judges ay bumoto ng yes. At ang sabi ng mga judges na to, qualified daw, overqualified si Apo Lakay para ilibing sa libingan ng mga bayani dahil una sa lahat, siya po ay isang sundalo. Siya ay awarded ng Medal of Valor. Siya ay naging Pangulo ng Pilipinas. At siya ay hindi natanggal sa serbisyo. At ang sabi ng mga judges, wala naman siyang conviction. Hindi naman siya nagkaroon ng kaso na na-convict siya. Diba? So, ang sinasabi ng mga judges,
pwedeng ilibing sa libingan ng mga bayani si Apo Lakay. So, nagkataon lang na si Duterte ang Pangulo ng Pilipinas. At isa pa ha, sa pagkakatanda ko, yan ay campaign promise ni Duterte sa mga loyalista. Kaya nga siya binuto ng mga loyalista Kaya nga siya nanalo dahil dyan Dahil sa kanyang sinabi, doon pa lang sa debate, na ipapalibing niya, papayagan niyang ilibing si Apo Lakay sa libingan ng mga bayani. At tuwing siya ay merong mga meeting de avance, palagi niyang binabanggit na ipapalibing niya or papayagan niyang ilibing si Apo Lakay sa libingan ng mga bayani. Kaya kung titingnan natin dito, wala talagang utang na loob ang mga Marcos. Dahil unang-una sa lahat, ang tatay mo ang lumapit sa Marcos family para humingi ng tulong na manikluhod, para humingi ng suporta sa mga loyalista. Kaya ginawa naman ni San Aimee, tinulungan niyang tatay mo, binigyan pa ng pondo para sa pangangampanya. At the same time, siya ay ikinampanya na rin sa mga loyalista at sinabihan ng mga loyalista at Marcos supporters na iboto ka. Dahil kapag ikaw ang nanalo, pangako mo na papayagan mong ilibing si Apo Lakay. Kaya kung ano man ang ginawa mo para sa Marcos family, kung ipinalibing mo man o pinayagan mong ipalibing si Apo Lakay sa libingan ng mga bayani, eto, nagko-comply ka lang sa iyong pangako. Remember ha, mga DDS ha, nagko-comply lang or tinutupad lang ni Duterte ang kanyang pangako sa Marcos family na kanyang papayagan na ipalibing si Apo Lakay. So kung titingnan natin, wala pong utang na loob ang mga Marcos. It's the other way around, mga kaibigan. Ang mga Duterte ang may malaking utang na loob sa mga Marcos. Dahil una sa lahat, hindi magkakaroon ng Duterte na Pangulo kung hindi sinuportahan ng mga Marcos at ng mga loyalista at ng mga Marcos supporters. Yan ang dahilan kaya wala kayong maipagmamalaki. Dahil hindi magkakaroon ng Duterte na Pangulo kung hindi dahil sa mga loyalista at sa mga Marcos supporters. Yan ang katotohanan na hindi nyo pwedeng pasinungalingan dahil yan ang totoo. Wala kayong botante. Wala kayong bilang. Hindi nga naipanalo ni Duterte si Cayetano noong panahon ng eleksyon. Diba? Yan isang malaking ebidensya. 6 million, yun lang ang bumoto kay Cayetano, 6 million. Samantalang kay PBBM ay napakarami. Halos the same sa boto ni RRD. Kaso nagkaroon ng bawas sa boto ni PBBM dahil nga nadaya. Diba? Kaya doon palang kitang-kita mo ng ebidensya na walang botante ang Duterte. Ang nagpanalo kay Duterte ay ang Marcos